Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, talakayin natin yung mga bagay-bagay na pinag-aalinlanganan ng mga tao bakit hindi nila binibili o ayaw nilang bumili ng Hyundai Castin. So subukan kong talakayin yan isa-isa para magkaroon din kayo ng owner's perspectives kung ano ba talagang totoo sa Hyundai Castin. So tara, usapan natin yan. Okay guys, ang topic na ito ay galing sa ating viewer na gustong bumili ng Castin, kaso nagdadalawang isip siya kasi may mga nababasa siya, may mga narinig siyang issue daw ng Hyundai Castin. Natural lang naman yan kasi wala namang perfect car, di ba? Yun naman ang lagi kong sinasabi. Pero subukan kong sagutin isa-isa yung mga kinomment niya sa ating channel. So unang-unang kinomment niya ay yung fog light. So wala kasing fog light ang Hyundai Castin. So sa tingin ko naman, hindi naman magiging issue to kung mag-drive ka sa province. Bakit? Ako nga nakapunta ako ng Cebu gamit yung Montero na hindi ginagamit yung fog light. Hindi ko talaga ginagamit yung fog light unless lang na meron talagang fog sa harapan ko. Nung nag-Tagaytay ako dati na karoon ng fog dun sa Silang, sa General Aguinaldo Highway, wala namang problema kahit di mo gamitin yung fog light. Pero kung issue sa iyo yun, well, issue yun sa dapat mo i-consider kung talagang madalas kang gumamit ng fog light. Pero sa akin, okay lang kahit walang fog light. So yung ikalawa, mababa raw yung ground clearance ng Hyundai Castin. Oo, tama naman, mababa ang ground clearance ng Hyundai Castin kasi minivan siya. Pag minivan talaga guys, expect nyo 200 below mm ang ground clearance niya. Hindi katulad yan ng mga SUV ng Montero, Fortuner na matataas kasi they were designed off-road. Ito hindi. So iba talaga yung pagkakayari nila pagdating sa ground clearance. Hindi nila pwedeng ibaba talaga ng gusto yan. Pagdating sa mga minivans like sa Castin, talagang mababa yan. Bakit? It comes with the issue ng handling tsaka ng stability. Pag mababa ang sasakyan, mas magandang handling, mas magandang stability ng sasakyan at less body roll. At yun naman ang intended sa mga minivan, sa mga van, di ba? Tingnan nyo yung Honda Odyssey na ngayon discontinued na ng Honda. Alam nyo ba na mas mababa pa siya kaysa sa Hyundai Castin? Ang Odyssey, kung di ako nakakamali, 150 mm lang yun. Sa Hyundai Castin, 174 mm ang ground clearance niya. So para sa akin, okay lang yun. Walang problema sa ground clearance ng Hyundai Castin. Pero kung sasabihin nyo sa driving control, sa handling, stability, mas okay siya kasi nga mababa siya. Kung meron kayong SUV, alam ninyo na ang body roll ng SUV grabe. Kaya nga meron na silang mga stabilizer link, stabilizer bar, nagdadagdag pa sila ng mga aftermarket kasi nga sobrang body roll ng mga SUV. Ngayon sa mga minivan tulad nito, walang ganong issue kasi nga mababa yung body sa ground. Okay, so yun yung sa mga points na gusto kong ipatawid sa inyo guys. May kinalaman sa issue ng ground clearance ng Hyundai. So kung ang issue nyo sa ground clearance ay sa baha, yun lang, talagang iiwas kayo ng baha. Iiwasan nyo yung baha kapag mababa yung sasakyan ninyo. Di ba ganun naman? Kung may mga sedan kayo, sanay na kayo na umiwas sa baha, huwag nyong ilulusong yung Hyundai Castin ninyo sa mga flooded areas. So yun lang naman yung dapat nyong gawin. Yung pangatlong issue na sinabi ng ating viewer, meron daw turbo lag. Sabihin ko parang hindi naman siya exactly na lag. Ano lang siya, delayed yung response ng turbo. Yun nga pinagtataka ko kasi sanay ako sa Mitsubishi na kapag kinruise control mo, sisipat na talaga siya. Itong Hyundai Castin, kahit na naka sport mode siya, meron siyang delay kapag kinruise control mo. Hindi talaga agad sisipa yung turbo. Hindi ko alam kung ganito talaga yung design ng Hyundai, may kinalaman sa mga turbo
Pero sa akin, I can live with it naman. Kadalasan naman dito ako sa city, hindi ko naman kailangan ng masyadong mabilis. Kapag nag-out of town naman ako, punta ako Tagaytay, punta akong sa norte, okay lang naman kahit na may delay yung turbo. Kasi mabilis talaga ito. Kapag nakabuelo na ito, guys, napakabilis na ito. Sabi ko sa inyo, kaya na itong iwan kahit na yung mga malalaking SUV. Sa sobrang bilis na ito. Sa tingin ko nga, parang Hyundai Accent ito parang hindi kaya ng brake yung katawan niya kasi sobrang bilis niya. Ikaw na matatakot. Kasi nga 170 PS ang nito, power nito. Tapos 254 newtons of torque. So may kinalaman diyan yung pang-apat yung makina daw maliit. Yan yung issue na sinasabi nila. Sa pananaw ko, tama, maliit nga. Pero yung 1.5 na liter engine ng mga sasakyan ngayon, normal na lang ngayon yan sa mga crossovers, normal na ngayon yan. Pero ang problema ay ang maganda sa Hyundai Castin, meron siyang turbo. So turbo charge siya. Ibig sabihin, kapag ka nag-kick in na yung turbo, malakas siya, guys. Actually, nadala ko to sa Valenzuela na 7 ang sakay ko, wala akong naging problema. Though sa tingin ko, kapag kapaakyat, kayang-kaya rin naman. Kasi nga 170 PS siya, tsaka 254 newtons meters of torque. Malakas yun, guys. Ang mga MPV na regular, yung mga Expander, Veloz, kung di ako nagkakamali, nasa lang yan, 105, 110 newton meters of torque. So sa akyatan talagang hirap yan. Pero itong Hyundai Castin, malakas siya. Malakas siya, okay siya humatak o mag-pull, di ba? Kaya kayang-kaya niya na tumakbo ng kahit madami kayo, kahit puno yung sasakyan. In my opinion dahil na rin sa experience ko sa pagdadrive na itong Hyundai Castin. So yun yung pang-apat. Yung pang-5, guys, maraming nadidismaya kasi walang adaptive cruise control ang Hyundai Castin with the 2 million price tag. Doon nga rin, nadidisappoint din ako doon kasi sana naka-experience na rin ako ng adaptive cruise control. Pero wala wala siyang adaptive cruise control. Okay lang naman din kung wala. Kung yun na nafe-feel nyo na deal breaker, wala akong magagawa. Pero sa tingin ko, kung sa syudad lang naman kayo nagdadrive often, wala namang problema kung hindi adaptive cruise control lang inyong sasakyan. Okay na yan. Okay, yung pang-6, may kinalaman naman sa infotainment daw. Yung infotainment daw ay mukhang lumang Android phone. I beg to disagree, hindi totoo yun. Napakaganda nga ng infotainment na ito napaka-modern, no? Siguro kahit na lumampas 10 taon, modern look pa rin ito itong Hyundai Castin Hindi siya old look na parang Android phone ng luma. Hindi, maganda siya. Actually, kakaiba nga yung mga controls niya parang parang sabihin na natin, parang isang smartphone. Kaya yun ang maganda rito sa Hyundai Castin. Talagang modern na modern siya. Kung hindi pa kayo nakaranas o nagkaroon ng sasakyan na ganito, syempre mamangha kayo. Talagang amazing sa inyo yan. Pero kung sanay kayo sa mga high-end na sasakyan, parang ang ganun ang lalabas. Parang lumang Android phone yung sasakyan ninyo. Pero para sa akin, modern na modern ito, itong cabin ng Hyundai Castin. Yung pang-6, guys, may kinalaman daw sa suspension. Again, iba ang suspension nito sa suspension design ng mga trucks, PUVs, SUVs, McPherson sa harap, torsion beam sa likod. Ang ride quality nito parang kotse, parang sedan, guys, matagtag ba? Siyempre hindi, kasi napaka good ang comfort ng rideability ng Hyundai Castin. So hindi siya matagtag, napaka-komportable, parang kotse nga, guys, Kahit biyahin nyo to ng malayo, hindi kayo masyadong matatagtag, hindi kayo masyadong mahihilo, hindi kayo mapapagod agad kasi nga hindi siya matagtag. Ibang-iba siya sa mga Montero, sa SUV, sa mga Fortuner na talagang maramdam mo yung tagtag. Iba ang minivan, guys, iba ang suspension ng minivan. Mas maganda siya. Kaya nga sabi ko sa mga previous videos ko, yung mga galing sa mga SUVs nagka-transition talaga sa mga van, minivan. Kasi nga yung ride quality, yan yung unang-unang gusto nila, tsaka yung comfort sa loob. At nabibigay lahat yan ng Hyundai Castin.
At yung pinakahuli, yung last na issue na kinababahala ng karamihan, may kinalaman sa Hyundai Castin, ay yung fuel consumption. Malakas daw ba sa gasolina? So marami sa inyo nagtatanong yan, kung malakas ba sa gasolina ang Hyundai Castin. Ang sagot ko, oo, malakas sa gasolina si Hyundai Castin. Pero depende yan sa driving habits ninyo, kung paano kayo mag-drive at saan kayo nagda-drive, sa city ba kadalasan o highway. Depende yan eh. Sa akin, majority ng driving ko ay sa syudad, dito sa Quezon City. Kadalasan short trips lang ako, kaya ang na-reading dito sa aking gauge ay, huwag kayo mabibigla, 3.5 kilometers per liter. Mababa pag sa syudad, kasi hindi ako matapak sa sa silinyador. Kapag ka-commander ako, counting tapak lang. Ang siste, pagka ganun, mas malakas sa konsumo sa gasolina. Maniwala mat kayo sa hindi. Kasi pag madinang tapak ko, mas mataas siya. Ibig sabihin, pumapalo siya ng 5-6 kilometers per liter. So mas matipid siya. Pero hindi kasi ako ganun. Hindi ganun ang style ng driving ko. So siguro babaguhin ko rin para kahit paano makatipid. So yun yung style ng Hyundai Castin. Medyo malakas siya sa gasolina kapag syudad. Ngayon, dinala ko to sa Tagaytay recently. Nagtagaytay kami ng family ko. Dumaan kami ng SLEX, Skyway, SLEX, tapos Calax, papuntang Tagaytay. Matipid siya. Nag-average siya ng 12.3, mga ganyan. Pero pumapalo rin siya ng 14.5 na kilometers per liter. So sa tingin ko, okay na yon na fuel consumption kapag ka highway, kapag ka papunta kayo ng probinsya. Actually full tank yon. Full tank yon guys. Hindi pa nangalahati yung fuel gauge ko dito sa dashboard. So pagka malayuan, mabilis ang takbo, matipid si Hyundai Castin. Pero pag sa syudad, asahan nyo siya, medyo fuel consumption niya di maganda, 3.5. Maganda na yung mabot ka ng 7 sa syudad pagka gamit mo si Hyundai Castin. Pero sabi ko nga sa inyo, deal breaker ba yon yung fuel consumption? Hindi. Kasi bibili ka rin ng isang minivan na alam mong 1 million, 2 million siya. Premium car to guys, premium van siya. So expect mo na malakas man o hindi sa gasolina, pinili mo yung sasakyan na yon, just live with it. Kailangan mo ng i-weigh yung ibang mga pros niya kaysa doon sa cons. Tsaka kapag ganito ang sasakyan nyo, premium van, na sa tingin nyo medyo malakas sa gasolina, naibibigay naman niya yung yung ibang mga bagay na maganda, tulad ng power, yung rideability, yung comfort, at iba pa. Siguro will just grow on you yung mga cons na yan, tulad ng malakas sa gasolina. Pero sabi ko nga sa inyo, kung sa highway kayo, pang probinsya, walang problema dito, hindi siya malakas sa gasolina. Sa syudad lang masyado siyang malakas sa konsumo. Pero deal breaker ba yun para sa akin? Hindi. Kapag bumili kayo ng Hyundai Castin, asahan nyo na ganito yung konsumo niya, di ba? So walang problema para sa akin yun. Okay guys, so yun lang yung mga masabi ko. May kinalaman sa mga issues sa Hyundai Castin, kung bakit yung mga tao hesitant o mayroon silang doubt kapag gusto nilang bumili ng Hyundai Castin. So sana nabigay ko yung pananaw ko tungkol dyan at na-encourage kayo kahit papano na piliin niyo yung Hyundai Castin. Magandang sasakyan to guys. Sabi ko sa inyo, kahit na yung GLS lang ang kunin nyo, premium na premium pa rin yun, kahit na GLS lang. Lalo na kung ganito yung pipiliin ninyo, premium na variant, yung top of the line, napakaganda niya. Hindi kayo magsisisi. Lahat ng sasakay dito, sabihin sa inyo, napakaganda ng inyong sasakyan. Worth the money talaga. Ride, ground clearance, turbo, wala yan. Walang issue dyan sa mga yan. Okay guys? So sana nagustuhan nyo yung video na ito. Pakisuyo na mag-like kayo at mag-subscribe sa Noah's Garage. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.